So mga ate at kuya, nagulat ako kasi itong si Miss Sandra Cam, ano yata 'to, appointee ni PRRD, 'di ba? Kilala siya na bumabanat noon sa isang babaitan na nakulong dahil sa kanyang mga frailties of a woman. Yes. And yung kanyang, 'di ba, involvement at sa kanyang pag-benefit sa kalakaran ng asin. Oh, 'di ba? Kung ang mamahalin ay pinipig crunch, meron ding mumurahin, ang tawag doon ay asin. Siyempre mura lang ang asin, 'di ba? Oh, naalala kong bigla gustong-gusto ng gobyernong mag-import ng asin, baka mamaya code name na naman 'yun. Diyos ko po, napapalibutan tayo ng dagat, mag-i-import ng asin, bibili ng asin, puro gusto lagi ng imported ng heyo, Bernakes. Anyway, so finally, visible ulit itong si Miss Sandra Cam. Tumahimik 'to, eh, parang kinabahan, yung interpretation ko, kinabahan 'to na makakalabas ang isang reyna ng dilaw na prutas na 'pag binalatan mo ay masarap. Kaya mong kainin na ano, balat-balat lang ng kamay 'pag may time, no need to use fork or knife, 'di ba? Oh, ready to eat na, ready to make subo na kaagad, longitude, longitude, longitude and latitude na prutas na 'yan, 'di ba? Oh, so humingi yan ng dispensa, humingi yan ng sorry, kinabahan, sa tingin ko kinabahan yan na makakalaya ang isang reyna ng prutas na yon, na tinatawag rin siyang si Queen of the South. Kung alam niyo yung TV series na Queen of the South, maloloka kayo, hanapin niyo sa Netflix. Pwede niyo rin hanapin sa YouTube. And then, mukhang siya talaga ang Queen of Asin. Hindi lang siya Queen of the South, Queen of Asin. Anyway, nagmamakarena yan siya dun sa ano, sa ano, 'di ba? Sa doon sa ano, sa mga lords, as in lords na nasa loob ng kung saan man, 'di ba? Nagmamakarena yan doon, napaka-sexy niya. Naka-swimsuit pa yan sa Boracay with matching life vest. Wala namang balakang si ate ko, kung si ate mo, si tiyahin mo. Sorry. Anyway, so bumanat ito ngayon, and I would agree sa mga sinabi niya dahil, well, i-play natin ang video, 'di ba? Siguro naglalakas loob na nga ring magsalita. Nakakatuwa, no, na hindi lang po si Queen Boljakera or si Dragon Queen ang umiimik sa ngayon. Unti-unti dumarami na po tayo. I mean, kami mga vloggers, iilan lang naman kami, 'di ba, na kahit papaano nagsa-side kami sa mga leaders natin na pinaniniwalaan natin gagawa ng maganda, 'di ba? Katulad ni na PRRD, VP Sara, so on, so forth. Pero yung iba kasi, lalo na yung mga ensaymada, nagbubulag-bulagan pong talaga sa pagsuporta kay Kitty Meow Meow at saka kay Betty Butod, Betty Boops, Betty Butod. Si Betty Boops, Betty Butod. Or si Reyna Galema. Oh. Alright. So, malaki daw ang utang na loob ng dalawang apelyido kay VP Sara or sa mga Duterte, sa angkan ng mga Duterte. Pero parang hindi marunong tumanaw ng utang na loob ang mga to, yung iba pa sa kanila, damunyo. Hindi lang walang hiya. Panoorin po natin si Miss Sandra Cam. This is courtesy of Yu Chang and DZAR. And kayo na po ang magsabi kung ang kanyang mga babanggitin ay may katotohanan at kung kayo ay sasang-ayon sa kanyang mga sasabihin. Okay, let's watch and listen. Ang administration na to, malaki ang utang loob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumibin, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama at sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker,
Nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Putragis, paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka. Ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Kaya Mr. Speaker, tingnan mo, kung wala si Inday Sara, yan ang totoo. Kung wala si Inday Sara ang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-los na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayanang Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi, sa libingan ng mga bayani dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matikas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayanang Pilipino para lang maipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo, mga kakampi mo. Kagaya ni Congressman Lagman. Saludo ako dyan kay Congressman Lagman. Dahil sa totoo lang yan, kaya nagsasalita siya. Hindi siya papayag na magtsatsatsak ka dyan, magtanggo ka na lang para magburubaliktad ka. Huwag ka nang sumayaw ng tsatsa dahil hindi ka igi-iging tingnan pag nagsayaw ka ng tsatsa. Yun lang. Aroy, kung magre-reflect nga naman tayo or magmumuni-muni tayo mga ate at kuya, kung hindi dahil kay VP Sara, hindi magiging presidente si Bongbong Marcos Jr., 'di ba? Kasi 32 million ang boto niya nung 2022, 31 million lang ang hirap banggitin ang kanyang pangalan. President Marcos Jr., nahihirapan ako kasi parang kapag binanggit kong PBBM, para bang admirer pa rin niya ako. Kasi ganun yung term, di ba? Yung ganun yung tawag sa kanya ng mga tagahanga niya and the supporters. But, yeah, ibig sabihin lang nun, kung tumakbo si VP Sara, hindi siya uubra. Nga lang, sabi nga ni Sandra Cam, niligawan ng todo-todo ni Senadora Amy. Malaki ang utang laloob sa mga... Okay. Hold on. Oh, inaayos ko lang yung mukha ni Miss Sandra Cam kasi ipi-freeze ko yan. Okay. Sa tingin ko mga ate at kuya, siguro kung si Senadora Amy man noon ay kasama para kausapin si VP Sara na magtandem sila ni Hello Kitty, ng presidente nyo, pala, na magtandem sila ni BBM or ni PBBM, ay para tumakbo lang yung kapatid ni Senadora Amy as VP at si Mayor Inday ang tatakbong presidente. Parang ganun. Kasi nga, di ba, gusto naman talaga ng mga Marcos na makabalik sila sa pwesto. And parang ano rin nila yun revenge. Dahil nga nung 2016, tinalo ng aking BFF na si Lenlen, si Kuting ng Norte. So, this time, kailangan manalo siya as Vice President. Sa kilos ni PBBM, kapag kasama si VP Sara, parang ano siya malambot, malamya. Di ba, para siyang subordinate lang ni VP Sara.
Hanggang ngayon, siya yung con todo kapit, para bang wala siyang buto sa katawan or what. Kaya sa dalawa nung siguro nag-uusap, ang talagang target lang ni na Senadora Amy ay maging VP. Total tumakbo namang VP yung kapatid niya nung 2016, maging VP lang ni Mayor Inday. Nga lang at si VP Sara, may paninindigan, siguro ramdam niya na hindi pa siya capable of leading the country agad-agad from being a mayor of Davao to becoming the president. At siguro, that's just to my mind. I don't know kung tama yung basa ko kay VP Sara. Na parang siguro iniisip niya na kailangan ko pa ng konti pang experience. Maybe kapag naging vice president ako, ayun, di ba? Anyway, kumbaga much closer na yun sa highest position, hindi pa ako ready ngayong 2022 eh. 2028 okay lang. So hindi minabadali ni VP Sara ang kanyang destiny or whatever. Kaya pumayag siyang maging VP. And siguro dahil sa dami ng backlash, batikos, dahil nga ang dating Pangulo ay tatay niya, at ang, kumbaga, kinakantsawan sila na baka mga ganid sila sa pwesto, siguro dun pa lang nakanti yung pride ni VP Sara, talagang nag-decide siya na hindi ako tatakbo. Kayo mga nag-e-expect na tatakbo ako, and even yung tatay ko nakikiusap na tumakbo ako, ay hindi. Hindi, ayoko pa. Parang ganun, no? Baka na-touch lang yung pride niya or whatever, or ego ni VP Sara. Kaya pinangatawanan niya, nagbitiw na siya ng salita na hindi ako tatakbo ng Pangulo, ganun. Kaya lang, ayan ang nangyari. Sa pag-give in ni VP Sara sa pakiusap or sa pagpa-persuade ng magkapatid sa kanya together with that impactang sampid sa kanilang angkan na ngayon ay siya ang namamayagpag, nag-give in ang ating pangalawang Pangulo, pumayag na lang na maging running mate ng kapatid ni Senadora Amy. Oh. Ang ending, ganun pa rin, itlog ng butiki pa rin, wala pa ring bone, 'di ba? Hindi matibay na haligi ng bansa yung kapatid. Tapos, naghahari-harian ang kamag-anak. May nagbanggit sa inyo, papaltan si Donald Duck ng taga-Bisaya. Kahit sinong ipalit kay Donald Duck, for sure, ang may utos niyan, si Galema. So, kasabot pa rin nila kahit sino ang maging House Speaker kung matanggal man yung naghahari-harian na yan. So, wala rin. 'Di ba? Hindi rin magbabago, hindi papayag si Galema na ang mga nasa poder, lalo sa matataas na posisyon, ay hindi magde-deliver sa kanya or hindi susunod sa kanya at magbabaw sa kanya. So, yeah, yun. Yeah, sana mapalitan din siya para sampal sa angkan nila dahil mga ever since naman daw salot yung angkan ni Donald Duck na yun. Sino ba si Donald Duck? Diyos ko, grabe ang anghang ng sinabi ni Miss Sandra Cam. Ikaw ang pinakawalang hiyang sa mundo. Dito natin nakikita. So, totoo pala yung, totoo ba or totoo talaga yung kasabihan na ang demonyong nilalang ay nagtatago sa pinakamaamong mukha ng anghel? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.